Hi, Fire Signs, Aries, Leo, Darius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong daily gabay tarot reading for love reading for September 9, 2023. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily gabay tarot love reading for September 10, 2023. Please like, subscribe, and click bell button para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Shuffle lang natin saglit. Spirit guys, ano po ang ganap today para sa mga single po? Ngayong September 9. Para sa mga single. So, may pagbabago? So, nagkaroon ng self-growth. You're taking care of yourself. Nagkaroon ng transition, pagbabago sa inyong sarili. Kakatapos lang ng away. So, tinake mo yung lesson sa buhay mo. Tinake mo yung lesson sa napagdaanan mo. Nagkaroon kayo ng self-growth, maturity. So, that is a good news for you, single. Sa mga fire signs. Mag-ingat sa isang taong bakit tong taong tong hindi ayaw kang tantanan? Kahapon na-read ko ito eh. So, girl with snake. So, may nakapaligid sa'yo na may kakilala kang narcissist na tao. You are being charmed or ginagamit ka niya for her own benefit. So, put boundaries. Oo. Kasi kakagaling mo lang sa new beginnings, sa bagong buhay. So, meron na naman tong nakasunod sa'yo. Sino kaya ito? Naiinggit to sa'yo ba? Naiinggit to sa'yo? Nasusuya ito sa'yo? Insecure siya sa achievement mo? Kaya mo lahat? Siya hindi kaya? So, sa mga in relationship, nagkaroon ng healing process. Healing from heartbreak. You have freedom from toxic relationship or addiction. So, some of you nagkaroon ng hiwalayan. Nag-decide kayo ng i-heal ang inyong sarili, pagpatuloy ang inyong buhay. Kasi too obsessive yung kapareha mo. Oo. Kaya hiniwalayan mo siya. After this healing, magkaroon kayo ng new phase. Oo. This is a second card confirmation na nagkaroon ng new phase sa inyong new cycle sa inyong buhay. Na-heal din yung inner child nyo. So, ano pa yung ganap? Nag-focus kayo sa self-growth nyo ngayon. So, this is a reverse card. Nagkaroon ng you felt defeated. You felt defeated? By whom? By this girl? Huwag kang patatalo. Huwag kang magpa-apekto sa kanya. Hindi siya kasali sa iyong buhay. Kailangan mong labanan tong emosyon mo towards this person. This is the confirmation na ilan sa inyo makaranas ng kaaway. So, this is the person. Mag-away talaga kayo, kaya mag-ingat. So, may sitwasyon na hindi mo kaya. So, you decided to laban pa rin. Nagkaroon din ng delay sa inyong pag-aantay. Nagkaroon ng blockages because of this emotion, because of this person also. So, mag-ingat to sa tao to. Meron kayong naramdaman ng pagkatalo na para bang ang pagtayo na para sa sarili ay walang kabuluhan. So, don't be fire signs. Ilaban mo yan. Para sa iyong sarili, para sa iyong growth, para sa iyong pamilya. So, love yourself more. I-release mo yung negative emotion mo, I tell you. Para matalo mo to. Put blockages. Para mawala na ito sa iyong buhay. Iwan mo na to siya. Ano ba yan? Itong taong to, hilig makialam sa ibang taong may buhay. So, this is
Oo, nagkaroon ng delay. This is a card, second card, nagkaroon ng delay. Dahil nagkaroon kayo ng blockages sa inyong emotion dahil sa kagawa ng taong ito. So, mag-ingat. Very disappointed kayo dito. Oh. So, this is temporary. Tanggapin and put blockages on this person. So, siguro nagkaroon ng delay. Oo, parte yan sa process. So, stick sa iyong plano at continue sa iyong work diligently or sa inyong focus sa inyong self-growth. You're almost there. Don't give up now. So, huwag kang magpatalo. So, this is the confirmation na nagkaroon talaga ng addiction. Addictions, obsession sa isang bagay, sa isang tao. Kaya nagkaroon kayo ng heartbreak. It might be yourself, it might be your partner, it might be your ex, kaya nagkaroon ng hiwalayan. So, this is a warning card na nagkaroon ng isang tao na nagkaroon ng pastime na hindi na maaring maging bisyo din. Kaya reflect kung ano ito para maiwasan ito ng maaga. Or, yun nga, yung past mo nagkaroon ng addiction and obsession. Kaya sobrang lungkot mo, feel mo yung emotion. Sobrang bigat, nafe-feel ko yung bigat na pakaramdam mo. Ang bigat sa balikat, sobra. So, this is a reverse card. You have a lacking of solid plans to yourself, for your self-growth. Makaka-receive ka ng hindi magandang balita. Some of you, makaka-encounter ka ng immature na tao na ayaw binabalaan, magkakaroon ng frustration kasi walang progress sa inyong relasyon, sa inyong connection sa inyong sarili, ganun. So, what's the single advice po for fire signs po? Aries, Leo, and Sagittarius. Single advice po para ngayong September 9. You are pure magic. So, what's the advice po sa mga may relasyon para ngayong September 9? Intense. The intensity of a true soul connection includes great highs and great lows. What's the hidden truth from your past love, from your ex, from yourself also, from your secret admirer, para sa mga single? I can't stop thinking about you. Para po sa mga may relasyon, I wish I could take back my words. So may nasabi siyang masama na nasaktan ka. Kaya nagkaroon ka ng healing process dito. So what's the love advice po for fire signs? Ay, September 9. Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. So, hingi pa tayo para sa mga may relasyon. Forgiveness. So, this is an advice. You should forgive yourself, forgive others, forgive your partner, forgive the situation. Stop focusing your energy on past events. For life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream, and imagine. So that is your reading today, fire signs. Balik po kayo dito bukas sa September 10 love reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.